Kabanata 771. Nagsalubong ang mga kilay ni Erisa. Tinitigan niya ito at nagtanong, ipaglalaban mo ba ang kanilang kustodiya? Hindi ba't mga anak ko rin sila? Ngumuso si Benjamin. Nang makita niyang ibinuka niya ang kanyang mga lobby at naiinis, idinagdag niya, pwede mo silang makasama sa lahat ng oras basta manatili ka rito. Napatingin si Erisa sa kanya. Hanggang kailan ako mananatili rito, Graham? Sa halip na makakuha ng hindi maliwanag na sagot, kailangan niya ng paglilinaw. Hanggang gusto mo, para naman sa mga bata, dito sila titira magpakailanman. Inilagay niya ang dalawang kamay sa bulsa at mataman siyang tinitigan. Maaari ko bang gawin ang lugar na ito na aking tuluyang tahanan? Ano sa tingin mo? Sinalubong siya ni Benjamin ng tingin. Agad na namula si Erisa habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Paano kung ma-hitch ka? Pwede pa ba akong manatili dito? Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Sino ang mapapangasawa ko? Hindi ko alam. Tanungin mo ang sarili mo. Dahil doon ay tumalikod na siya at pumunta sa dining area. Noon, nakabalik na ang mga bata mula sa banyo. Ay nalalayan niya sila sa kanilang mga upuan. Ilang sandali pa ay sumama na sa kanila si Benjamin. Nang makaupo siya sa unahan ng mesa, inabot sa kanya ni Edwin ang isang mainit na tuwalya para panasan ang kanyang mga kamay. Tinapunan siya ng tingin ni Erisa. Bakit parang kumakain siya sa restaurant? Panasan mo ang iyong mga kamay. Inabutan siya ni Benjamin ng tuwalya. Hindi, salamat. Mas gusto kong hugasan ang akin. Tinapunan siya ni Erisa ng masamang tingin bago tumungo para gamitin ang lababo sa kusina. Pagbalik niya, tinanong ni Benjamin, hindi ba mas mabilis na panasan sila? Bakit ko naman gagawin yun kung nasa bahay tayo? Napatingin si Edwin sa kanila, todong ngiti. I enjoy ang iyong pagkain, Mr. at Mrs. Graham. Tumango si Erisa na umupo at nagsimulang magsilbi sa mga bata. Kain na tayo. Hiniling ni Benjamin, ipasa mo sa akin ang ulam ng kabute sa harap mo. Bumaba ang tingin ni Erisa sa ulam at saka kay Benjamin. Hindi mo ba makukuha ito sa iyong sarili? Naunawaan ni Edwin ang pahiwatig at hinimok, Miss Graham, sa palagay ko gusto ni Mr. Graham na pagsilbihan mo siya. Halos biglang namula ang mukha ni Erisa habang ang 6 na bata ay humajijek. Mami, bilisan mo, ibigay mo kay Daddy. Naghihintay siya. Bamantong hininga si Gavin na may laman ang bibig, at parang sinenyasan niya si Erisa na ipakasal si Benjamin. Nang marinig niya iyon, namula ang mukha niya. Dito ka na. Kumuha siya ng ilang pirasong mushroom at nilagay sa plato niya. Kaibig-ibig, pinagbigyan mo ang tanging hiling ko. Madiin ang titig ni Benjamin nang sabihin niya iyon sa malabong tono. Lumingon si Erisa at sinulyapan siya ngunit nakaramdam siya ng hiya nang magtama ang tingin nito sa kanya. Hukain mo. Pagkatapos, nagsimula na silang lahat kumain. Huwag mong ituloy ang pagkain ng pasta. Subukan mo na rin ang iba pang mga pagkain. Si Benjamin ay kumilos bilang isang maginoo at naglingkod. Mas maraming pagkain niya. Tinitigan siya ni Erisa at sumagot, alam ko. Mas gusto kong magsimula sa pangunahing kurso. Bahagyang tumawa si Benjamin, at binalot ng labis na kahihiyan si Erisa. Nang makita kong gaano siya nahiya, agad na tumawa ang 6 na bata. Naguguluhan, binigyan sila ni Erisa ng nakakamatay na titig. Anong nakakatawa? Mag-ingat ka kapag kumakain ka. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay lalong nagpatawa sa mga bata. Hindi alam ang susunod na gagawin, napayuko si Erisa at nagpatuloy sa pagkain. Tuwang-tuwa si Benjamin nang sumulyap siya sa namumula nitong pisngi. Pagkatapos, humarap siya sa mga bata at same time na sinabing, sige, tama na. Sige na, kumain ka na. Mabilis na tumalima ang mga bata sa kanyang utos. Naghain din sila ng pagkain sa kanilang ina. Subukan mo ito, Mommy. At ito rin, Miss York. Salamat, sweethearts. Si Erisa ay nasa buwan. Pagkatapos ng hapunan, pinapanta ni Benjamin ang lahat ng mga bata sa kanyang pag-aaral upang turuan sila sa kanilang takdang aralin. Sa sandaling iyon, punong-puno ang puso ni Erisa. Miss Graham, bakit hindi mo sila dalhan ng inumin? Naghanda si Edwin ng kape at milkshake para kay Benjamin at sa mga bata. Oo naman. Tinanggap ni Erisa ang tray at tinungo ang study. Pagdating niya doon, nakita niyang matiig ang tinuturuan ni Benjamin si Tim. Sumama sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie at nakinig ng mabuti sa paliwanag ng kanilang ama. Hindi sila nagmamalaki kahit na naiintindihan na nila ito. Nakangiting ibinaba ni Erisa ang tray at umupo sa gilid. Kabanata 772.
Sinulyapan siya ni Benjamin at sinabing, magpahinga ka na. Tutor ko sila saglit pa. Nagpasalamat si Erisa. Sige, maupo na ako. Tiningnan siya ni Benjamin bago bumalik sa mga bata at nagpatuloy sa pagpapaliwanag sa kanila. Umupo si Erisa sa gilid at tahimik na pinanood ang mag-ama na nag-uusap. Natunaw ang puso niya sa nakita. Naiintindihan mo ba lahat? Tanong ni Benjamin habang nakatingin sa 6 na bata. Oo, naiintindihan ko, Mr. Graham. Sagot ni Tim. Siya ang unang nagsalita sa mga lalaki. Ako rin. Nakangiting sabi ni Gavin. Sabay-sabay na tumango sina Zachary, Oliver, at Jasper at sumagot, naiintindihan ko rin. Ang huling sumagot, sinulyapan ni Jesse ang kanyang mga kapatid at si Benjamin bago nahihiyang ibinaba ang kanyang ulo at mamulong, hindi ko pa rin maintindihan. Nagulat si Benjamin. Akala niya ay si Tim ang hindi makakaintindi, pero si Jesse pala. Hinailan ni Benjamin si Jesse sa kanyang kandangan at tinanong, sabihin mo sa akin kung aling bahagi ang hindi mo nauunawaan. Namula ang pisngi ni Jesse. Umiwas siya ng tingin kay Benjamin at umamin, masyado kang mabilis magsalita. Hindi mapigilan ni Erisa na matawa sa sagot niya. Wala siyang naintindihan kahit isang salita. Tumingin ng diretso si Benjamin sa mga mata ni Jesse at sinabing, okay, dahan-dahan akong magsasalita. Magsisimula ulit ako sa simula, okay. Lalong lumalim ang pamumula ni Jesse nang pinagtawanan siya ng lahat ng mga kapatid niya. Okay. Hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti nang makita ang namumula niyang anak. Mami, bawal mo akong pagtawanan. Nagpout si Jesse. Nangingilid na ang mga luha sa malalaking mata niya. Okay, okay. Pipigilan ko ang pagtawa. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Makinig ka na lang sa daddy mo. Magagawa mo ito. I believe in you. Ani Erisa na pilit pinapasaya ang kanyang bunsong anak. Okay. Isang matingkad na ngiti ang isinalubong ni Jesse sa kanyang ina, na nagpapakita ng kanyang maliliit na ngipin at kulay rosas na gilagid. Ngayon, huwag kang manggulo dito. Binalaan ni Benjamin si Erisa sabay tingin. Umiling si Erisa at walang sinabi bilang tugon sa banta nito. Humagalpak ng tawa sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper. Nahihiyang tumayo si Erisa at sinabing, well, you continue tutoring them. Maliligaw na ako. Pinagmasdan siya ni Benjamin saglit na lumayo bago ibinalik ang atensyon kay Jesse. Maingat at dahan-dahan niyang ipinaliwanag muli sa kanya. Umupo din si Tim sa malapit at nakinig habang sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper ay nagpatuloy sa kanilang sariling pag-aaral. Isang huling sulyap sa kanila ni Erisa bago umakyat sa itaas. Lumitaw sina Ethan at Jack at nakita nila si Benjamin na tinuturuan ng mga bata. Ito ay isang pambihirang tanawin, at sila ay nagsisiksikan upang manood. Pinandilatan sila ni Benjamin sa ibabaw ng ulo ng mga bata. Nang makita ng dalawang lalaki ang tinging iyon mula kay Benjamin, hindi na nang ahas ang dalawang lalaki na guluhin pa ang pag-aaral ng mga bata at umalis para kumuha ng pagkain. Ethan, kakaiba ang tanawin na tinuturuan ni Mr. Graham ang mga bata. Komento ni Jack. Inilibot ni Ethan ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang kakaiba dito? Hindi ba tinuturuan din ni Mr. Graham si Gavin noon? Sumulyap si Jack kay Ethan at umamin, nakita mo na yan dati kasi lagi mong kasama si Mr. Graham. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong makakita ng ganyan. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Ethan. Mamantong hininga siya at nagreklamo, ibinawas ni Mr. Graham ang aking bonus ngayong taon. Nagliwanag ang mga mata ni Jack, at nagtanong siya sa nasasabik na boses, talaga. Pinandilatan siya ni Ethan ng mata. Huwag kang matuwa sa aking malas, mas mababa ang iyong bonus ay ibabawas din. Ngumisi si Jack, bigla, mas gaman ang pakiramdam ko tungkol sa aking trabaho. Napaungol si Ethan, oh, shut up. Napatingin siya sa itaas, I wonder kung kailan sila magkakaayos. Kung hindi, mahihirapan tayo. Naaliw si Edwin nang marinig ang usapan ng dalawang lalaki. Hindi niyo ba narinig guys? Nagkasundo na sila. Napalingon sina Ethan at Jack kay Edwin na excited na nagtanong, talaga? Kailan nangyari iyon? Sabay silang umuwi, at nakita ko si Mr. Graham na magkahawak kamay kay Mrs. Graham. Magiging intimate kaya sila kung hindi sila nagkasundo. Sabi ni Edwin na may kasamang masayang ngiti. Wala nang tensyon sa bahay na iyon. Nanlaki ang mata ni Ethan at Jack sa gulat. Talaga, magkahawak kamay sila. Oo, totoo. Tumango si Edwin. Dahan-daang tumahimik si Erisa habang bumababa sa hagdanan. Would you guys,
mind keeping your voice kapag nagchichismisan kayo. Inilalagay mo ako sa napakahirap na posisyon. Kailangan niyang paalalahanan ang mga ito habang nawawala na sila ng kamay sa kanilang chismis. Bukod dito, ayaw niyang ibawas pa ang kanilang mga sweldo at bonus. Kabanata 773. Si Ethan at Jack naman ay ngumiti ng nakakaloko. Sa palagay ko ay wala ka sa anumang mahirap na posisyon, Mrs. Graham. Biro ni Ethan. Matalim na sulyap ni Erisa kay Ethan at pinaalalahanan siya, mas mabuting mag-ingat ka bago ibawas ni Mr. Graham ang lahat ng bonus mo. Napaawang ang lobby ni Ethan at tumahimik. Si Jack naman, natahimik. Wala na sa kanila ang nang-ahas na magchismisan. Napangiti si Edwin. Miss Graham, halika at tulungan ang iyong sarili sa ilang mga prutas. Lumapit si Erisa kay Edwin at tinanong, Edwin, may picture frames ba tayo sa bahay? Yung tipong may salamin na bintana. Si Edwin ang gumugulo sa kanyang isipan, nakasimangot habang ginagawa iyon. Well, oo. Ngunit gaano kalaki ang mga frame? Sapat na malaki para magpakita ng sertipiko. Hindi sigurado si Erisa kung nabanggit na ni Benjamin kay Edwin ang bagay na iyon. Gayunpaman, ang mga bata ay mayroon lamang ilang piraso ng mga sertipiko. Hindi pa sapat para palamutihan ang mga dingding. Gayunpaman, wala na siyang mas magandang gawin. Kaya, naisip niyang i-frame up niya ang mga bata. Mga sertipiko at parangal pa rin. Susubukan kong maghanap, sabi ni Edwin. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagmamadaling umalis upang hanapin ang mga frame. Sinundan siya ni Jack. Sasamahan ko si Edwin at tutulungan ko siya. Nahihiyang sinulyapan ni Ethan si Erisa. Miss Graham, nakaayos na ba kayo ni Mr. Graham? Saglit na natahimik si Erisa. Bakit mo rin ako tinatawag na Mrs. Graham? Nagsasanay lang ako para sa hinaharap. Nakangiting sagot ni Ethan. So, nagkasundo na ba kayong dalawa? Namula ang mukha ni Erisa. Malapit na. Natuwa si Ethan nang marinig ang sagot niya. Siguradong maganda ang mood ni Mr. Graham. Hindi nakakagulat na tinutulungan niya ang mga bata sa kanilang takdang aralin. Well, tutulungan ko rin si Edwin. Mabilis na tumakbo si Ethan para samahan sina Edwin at Jack para maghanap ng mga frame. Naaliw si Erisa sa kanilang pagkasabik. Nagpop siya ng isang piraso ng prutas sa kanyang bibig bago pumasok sa study. Same time pa ring nagpapaliwanag si Benjamin sa kanilang bunsong anak, ngunit lumuluha na ang talukap ng dalaga. Kinusat niya ang kanyang mga mata sa paraang halos mapatawa si Erisa. Benjamin, halos 1 oras mo na silang tinuturuan. Oras na para magpahinga. Hayaan mo akong tapusin ang pagtuturo kay Jessie. Nang mapansin ni Benjamin ang inaantok na mga mata ni Jessie, napabuntong hininga siya sa sarili at mariing sinabi, Jessie. Agad na lumipad patayo si Jessie sa kanyang upuan. Nakaupo siya ng maayos habang ang mga kamay ay nasa tuhod. Natunaw ang puso ni Benjamin, at pinalambot niya ang kanyang tono nang sabihin niyang, makinig kang mabuti. Okay, matigas na tango ang sagot ni Jessie. Gayunpaman, nang ipagpatuloy ni Benjamin ang kanyang lecture, nagsimula siyang tumango muli. Hindi nakaimik si Benjamin. Naaliw si Erisa sa eksena. Ngayon naiintindihan na niya ang nararamdaman ko kapag tinuturuan ko siya. Medyo sineseryoso lang ni Jessie kapag si Zachary at ang iba pa ang nagtuturo. Hindi mo na kailangang sayangin ang effort mo. Tiningnan ni Benjamin ang maliit na mukha ni Jessie, walang magawa laban sa kanyang mga alindog. Ginulo niya ang buhok nito na nagpapalakas ng loob. Okay, stop na tayo for today. Itutuloy natin bukas. Okay, masayang tumango si Jessie, biglang naging masigla muli. Nakangiting umiling si Zachary. Mr. Graham, sumuko ka na lang. Ang iyong mga salita ay hindi kailanman makakarating sa kanyang maliit na ulo. Nilingga ni Benjamin si Zachary. Bakit mo sinasabi? Nagkibit balikat si Zachary. Ang mga batang ayaw mag-aral ay palaging inaantok. Si Benjamin, na isang masugid na scholar, ay hindi maintindihan iyon. Daddy, sa susunod na lang natin tuturuan si Jessie. Kung may gusto kang i-tutor kahit kanino, si Tim na lang ang tutor mo, sabi ni Gavin kay Benjamin. Kayong lahat ay dapat magkasamang nag-aaral, sabi ni Benjamin. Nagpout si Gavin. Fine, sabay tayong mag-aaral ni Tim. Nagdala si Erisa ng isang basong tubig at inilapag sa harap ni Benjamin. Nagsusumikap ka, Graham. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Mukhang naaliw si Erisa. Medyo mabagal lagi si Jessie. Hindi mo ito mamadaliin.
Ang pagtuturo sa kanyang bunsong anak na babae ay nabalisa rin sa kanya, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang maging matyaga. Pagkatapos ay natanto niya na sina Zachary, Oliver, at Jasper ay mas mahusay sa pagtuturo sa kanilang kapatid na babae. Kaya naman, ibinigay niya ang gawain sa tatlong magkakapatid habang siya ay nangangasiwa lamang. Kung minsan, mas epektibo para sa isang kapantay na magturo sa isa't isa kaysa sa isang may sapat na gulang na magturo sa mga bata. Ngumuso si Benjamin. Huwag kang matuwa. Kasalanan mo rin bilang magulang niya kung bakit hindi siya nakakasabay. Oo, napatingin si Erisa sa mga bata. Maaari ko bang kunin sila ngayon? Kabanata 774. Mamantong hininga si Benjamin at ikanaway ang kanyang kamay, pinaalis silang lahat. Nakangiting lumingon si Erisa sa kanyang mga anak at sinabing, "Sweethearts, go bring all your certificates and artwork. I-frame up natin sila." Okay, lahat sila ay tumatalbog sa tuwa habang inilalabas ang lahat ng kanilang mga sertipiko at likhang sining. Sinundan nila si Erisa palabas ng study. Pinanood silang umalis ni Benjamin. Pagkatapos ay tumayo siya at sumunod sa kanila. "Mommy, saan natin sila binibitin?" Napatingin si Oliver sa hagdan. "Dito o sa may hagdan." Napatingin si Erisa sa anim na bata, saka bumaling kay Benjamin. Nakatayo sa likuran nila si Benjamin habang nasa bulsa ang mga kamay. "Ilagay natin sila sa hagdan." "Oo, gawin natin iyan." Tumango si Erisa bilang pagsang-ayon. "Halika na, Mommy, ilagay natin sila." Tuwang-tuwa si Jasper na nagtipto at tumatalon pa sa pader. "Hintayin natin si Mr. Whitley na dalhin ang mga frame," sabi ni Erisa kay Jasper. Kinuha ni Benjamin ang artwork sa mga kamay ni Tim at tinignan sila ng nakataas ang kilay. Nagulat siya. Napatingin siya kay Erisa. "Hindi ko inasahan na mayroon kang lubos na kakayahan sa sining." "Oo naman. Nanalo ako ng maraming premyo noong mga araw ko." Pagmamalaki ni Erisa. "Anong premyo ang napanalunan mo?" Bumaba ang mata ni Benjamin kay Erisa. "Hindi ako naging sapat, nanalo ako sa pangalawang pwesto." Ibinalik ni Erisa ang kanyang tingin. Natawa si Benjamin sa sagot niya. "Anong tinatawa-tawa mo? Ano ang napanalunan mo?" Medyo nena si Erisa. "Wala akong napanalunan, ngunit hindi ba ito masyadong simple?" Sabi ni Benjamin sa mahinang boses, habang nakatingin sa artwork na hawak niya sa kanyang mga kamay. Hindi nakaimik si Erisa. "Ang ganda ni Miss York," sabi ni Tim sa ngalan ni Erisa. Sinaman niya ng tingin si Benjamin. Napatingin si Benjamin sa kanyang anak. Tapos tinignan niya yung pangalan sa certificate. Nakasaad, Timothy Graham. "Dapat mong isulat ang pangalang ito sa iyong mga aklat-aralin." Tumango si Tim. "Alam ko, Mr. Graham." Ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok at inilibot ang tingin sa iba pang mga bata. "Hayaan mo akong makita ang lahat ng iyong likhang sining." Proud na ipinakita sa kanya ni na Jasper at Oliver ang kanilang mga likhang sining at pinuri si Erisa, "Kahanga-hanga ang mommy natin." "Oo, siya nga." Sumang-ayon si Benjamin habang kinukuha niya ang kanilang sining. "Mr. Graham, tingnan mo. Akin ito." Itinalak ni Jesse ang kanyang likhang sining sa mukha ni Benjamin. Kinuha iyon ni Benjamin mula sa kanya at tinignan itong mabuti. Ito ay napaka-creative. Iba-iba ang lahat ng sining ng mga bata, ngunit maganda ang pagkakagawa nila. "Kumusta naman kayong dalawa?" Nilinggan ni Benjamin sina Gavin at Zachary. Napangiti si Gavin at inabot ang kanyang artwork. Saglit itong pinag-aralan ni Benjamin, habang iniisip ang sarili habang ginagawa iyon. Ibinigay din ni Zachary ang kanyang trabaho kay Benjamin. "Tinulungan tayo ni Mommy dito." Saglit na kumislap ang mga mata ni Benjamin. "Hindi ba dapat ako ang tumulong sa iyo? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin?" "Well, wala ka sa bahay kagabi." Kontra ni Erisa na nakasandal sa dingding. Tumango si Benjamin. "Kahit nasaan ako sa susunod, dapat ipaalam mo sa akin, kahit papaano." "Okay," sabi ni Erisa nang makita ang seryoso nitong ekspresyon. Lumabas sina Edwin, Ethan, at Jack kasama ang mga frame. "Miss Graham, ito ba ang uri ng mga frame na hinahanap mo?" Lumapit sa kanya si Edwin at ipinakita sa kanya ang mga frame na hinukay nila mula sa kung saan sa bahay. "Oo, ito ang uri ng mga frame na hinahanap ko." Masayang tumango si Erisa. "Maaari mo bang ilagay ang mga ito sa coffee table?" Pagkatapos, dinala niya ang mga bata. Mula ngayon, ang mga parangal at likhang sining ng mga bata ay ipapakita sa dingding sa tabi ng hagdanan. Ibababa lahat ng paintings, bilin ni Benjamin kay Edwin. "Yes, Mr. Graham,
Masayang sagot ni Edwin. Ililipat ko ang mga painting sa ibang lugar. Tumango si Benjamin. Tinulungan nila ni Erisa ang mga bata na i-frame up ang kanilang mga parangal. Tuwang-tuwa ang mga bata na magkasama ang kanilang mga magulang. Gusto sana ni Ethan at Jack na mag-alok ng kanilang tulong, ngunit nang makita nila kung gaano kasaya ang pamilyang magkasama, pinigilan nila ang kanilang sarili. Matapos silang panoorin saglit, pumunta sila para tulungan si Edwin na ilipat ang mga painting. Kabanata 775. Ano ang mali sa frame na ito? Reklamo ni Erisa, nakasimangot sa frame na hawak niya. Sinubukan niyang isara ito nitong mga nakaraang minuto. Tingnan ko, sabi ni Benjamin. Kinuha niya ang frame sa kamay niya at kinalikot iyon. Sumara ang frame sa isang mahinang pag-click. Wow, Mr. Graham, kahanga-hanga ka. Tuwang-tuwa si Jasper. Lumingon ang ibang mga bata kay Benjamin. Maaliwalas ang mga mukha nila sa pagtataka. Namumulaklak ang pagmamataas sa dibdib ni Benjamin. Ito ay pinakadakilang kagalakan na papurihan ng mga bata na kilala sa kanilang walang muwang na katapatan. Tumawa si Erisa. Nakakamangha talaga si Graham. Hindi ko magawa kahit na sinubukan ko ng napakatagal. Namilog ang mga mata ni Benjamin. Lumapit siya kay Erisa at bamulong sa tenga nito. Marami pa akong tricks. Napakalapit ng lobby nito para sabunutin ang pisngi nito, at ang mainit nitong hininga ay kumikiliti sa tenga niya. Namula ang mukha ni Erisa. Inaasar niya ako. Oh, patayin mo ako. Sumulyap siya sa gilid nito at mabilis na umiwas muli nang magtama ang mga mata nito sa nagniningas nitong tingin. Ngumisi si Benjamin. Pagkatapos ay ibinalik ng dalawa ang kanilang atensyon sa kanilang mga anak at sa mga frame. Niyakap ng 6 na bata ang mga frame, hawak ang kanilang mga sertipiko at likhang sining sa kanilang mga dibdib. Tara na, sweethearts, mag-post ka. Gusto ni Mommy na magpa-picture sa inyong lahat. Teka, Mommy, hindi pa ako nakakapag-post ng maayos. Mommy, dapat ba nating hawakan ang mga frame sa harap natin? Tuwang-tuwa ang mga bata. Tumango si Erisa at sinabing, oo, itapat mo ang mga frame sa harap mo. Nang makapag-post na ang mga bata, kumuha siya ng ilang larawan. Gaano kagwapo. Tuwang-tuwa ang mga bata. Mommy, halika dito. Magpa-picture tayo kasama ka. Matutulungan tayo ni Daddy na kunan ng litrato. Kinawayan ni Gavin si Erisa papunta sa kinatatayuan nila. Mabilis na lumapit si Erisa sa mga bata. Tumayo siya sa likuran nila at inakbayan sila. Tulungan mo kaming magpa-picture, Graham. Kinuha ni Benjamin ang ilang larawan ni Erisa at ng kanyang mga anak. Napakamot siya sa kanyang ilong at lumakad para sumama sa kanila. Tulungan mo rin akong kumuha ng isa kasama ng mga bata. Inabot niya ang phone niya kay Erisa. Ngumiti si Erisa at kumuha ng ilang larawan ni Benjamin at ng mga bata. Mommy, picture tayo together with Daddy. Nakita ni Erisa ang nagmamakaawang mukha ng anak at lumapit sa kanila. Ethan, halika dito sandali. Tumawag si Benjamin. Nagmamadaling lumapit si Ethan sa kanila. Oo, Mr. Graham, tulungan mo kaming magpa-picture. Kinuha ni Benjamin ang phone ni Erisa at iniabot kay Ethan. Bumalik si Ethan para magkasya silang lahat sa frame. Pinulupot ni Benjamin ang isang braso kay Erisa at ipinatong ang isa sa balikat ni Jessie. Handa na. Napatingin si Ethan sa masayang pamilya na nakapose sa harapan niya. Binaha ni Joy ang kanyang puso. Oo, sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Tumango si Erisa. Handa na kami. Handa, sabi ni Benjamin. Kukuha ako ng litrato ngayon. Sabi ni Ethan, kumukuha pa ng ilang shot ng pamilya. Ipakita sa akin ang larawan. Tumakbo si Zachary kay Ethan at hinayla ang kamay nito. Sumunod naman malapit sa likuran ng ibang mga bata. Lumuhad si Ethan. Nagsisiksikan ng mga bata sa kanya habang pinapakita niya ang mga litratong kakakuha lang niya. Ito ay isang masamang larawan. Nakapikit ang mga mata ni Zachary. Napakaganda natin dito. Ito ay isang magandang, napakagwapo ko. Nang marinig ang tuwa at pagmamalaki sa boses ng mga bata, naaliw si Erisa. She called out, okay, stop admiring yourselves. Let's go hang up these frames. Mabilis na iniwan ng mga bata si Ethan at tumakbo papunta kay Erisa dala ang kanilang mga frame. Nanguna sina Erisa at, Benjamin, hayaan mo akong gawin ito. Si Benjamin ay isang matangkad na lalaki. Magiging madali para sa kanya na isabit ang mga frame sa isang magandang taas. Nagmamadaling lumapit si Ethan sa kanila na may dalang martilyo at pako. Kinuha ni Erisa ang mga frame mula sa mga bata at ibinigay kay Benjamin.
Lumapit din sina Edwin at Jack para bigyan ng kamay si Benjamin. Inayos at isinabit muna ni Benjamin ang mga sertipiko ng mga bata bago isinabit ang kanilang mga likhang sining. Ito ay isang magandang nakaayos na display. Nagulat si Erisa sa malikhaing mata ni Benjamin. Kung siya ang mag-aayos ng mga frame, lahat sila ay nakasabit sa isang tuwid na hilera. Nagpalakpakan ang mga bata sa tuwa nang magsimulang magsama-sama ang display sa dingding. Napakaganda. Kabanata 776. Maganda. Puno ng papuri sina Ethan, Jack, at Edwin. Ano sa tingin mo? Nilinggan ni Benjamin si Erisa at tinanong ang kanyang opinyon. Nakangiting lumingon ang lahat kay Erisa at nakita itong nag-thumbs up sa kanya na nagsasabing, napakabait. Nagtawanan ang lahat ng naroroon, kasama ang 6 na bata. Lumayo si Benjamin upang tingnang mabuti, pagkatapos ay tumungo at nagbigay ng nasisiyahang ungol. Okay, oras na para sa iyong shower, aking mga syota. Pumalakpak si Erisa para ipatawag ang mga bata para sa kanilang shower. Halika na, boys, mag-shower na tayo. Inipon ni Edwin ang mga lalaki at dinala sila sa itaas. Bakit hindi ka rin mag-shower? Sinabi ni Benjamin kay Erisa bago sinenyasan sina Ethan at Jack na tumungo sa study na may isang dart ng kanyang mga mata. Nagsimula siyang maglakad patungo sa study, ngunit bigla siyang lumingon kay Erisa at sinabing, ibalik mo ang mga gamit mo. Kinusat ni Erisa ang kanyang mga mata at tinapunan ng nagtatakang tingin si Benjamin. Gayunpaman, hindi niya itinuloy ang bagay na iyon dahil nakita niyang pumasok siya sa pag-aaral kasama sina Ethan at Jack. Ibalik mo ang mga gamit ko. Nag-aalangan si Erisa na ilipat ang kanyang mga gamit pabalik sa kanyang silid, iniisip kung naglalagay ba siya ng isang palabas o seryoso tungkol dito. Nang marating niya ang tuktok ng hagdan, lumapit sa kanya si Edwin at sinabing, Miss Graham, sinabi sa akin ni Mr. Graham na ibalik ang mga gamit mo sa master bedroom. Ha! Undecided pa rin si Erisa. Ngumiti si Edwin at idinagdag, ililipat ko na sila, Mrs. Graham. Umalis siya habang sinasabi iyon, ayaw siyang bigyan ng pagkakataong tumutol. Mukhang sayang ang effort ko. Napakamot si Erisa sa kanyang ulo bilang pagbibitiw, pagkatapos ay tinungo ang silid ng mga bata para tingnan sila. Bumalik sa Old Manor, si Darius ay may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha habang pinandilatan niya sina Brian at Susana. Hindi ko akalain na magiging matapang ka para i-bully si Gavin, Susana. Bilang isang matanda, paano mo masasabi ang mga bagay na iyon sa isang bata? He shuddered while slamming a hand on the side table, scaring the life out of Brian and Susana. Napangiwi si Susana sa inis at ipinagtanggol ang sarili. Anong sinabi ko, Dad? Siguradong may nagtatangkang linlangan ka. Ang tagal ko nang hindi nagkikita ni Gavin, so how is that possible? Tama, tatay. Mahigit kalahating taon na tayong hindi nagkita ni Gavin. Sigaw ni Brian habang nagtatakang nakatingin kay Darius. Noong nandito ka noong nakaraang taon. Hindi ko malalaman na ginawa mo ang isang kaiyahiyang bagay sa likod ko kung hindi nagtapat sa amin si Gavin kamakailan, sabi ni Darius. Binigyan niya si Susana ng isang mahigpit na titig at umungol. Sinabi mo ba o hindi mo ba siya ay isang istorbo at hindi tinatanggap sa pamilya? Isang tingin ng pagkakasala ang sumilay sa mga mata ni Susana, dahil sinabi niya talaga iyon. Lumingon si Brian at pinandilatan din siya, nagtatanong, sinabi mo ba talaga iyon? Ayoko, Dad, huwag tanggapin ang kanyang salita para dito. Napakatagal na, kaya malamang nagkamali si Gavin. Nagpa siya si Susana na tanggihan ito. Kinuha ni Darius ang isang tasa at inihagis sa kanya. Dama po ang tasa malapit sa paa niya at nabasag, na ikinagulat niya ni Brian. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginawa mo kay Benjamin? Hindi mo ba naisip na nalampasan mo na ang pag-abuso sa isang batang bata? Patuloy ang pag-ungol ni Darius kina Brian at Susana, na nanginginig sa takot. Wala talaga akong ideya na ginawa niya iyon, Dad. Patawarin mo siya. Isa lang siyang ignorante na babaeng maluwag ang dila, pakiusap ni Brian. Pinandilatan niya si Susana, at hiniling niya, humihingi ng tawad kay tatay ngayon. Bumagsak ang ekspresyon ni Susana nang masabi niyang hindi nahahayaan ni Darius ang bagay na iyon. Nahihiya niyang sinabi, I'm sorry, Dad. Dapat pala hindi ako nagalit kay Gavin. Mas magiging mindful ako sa hinaharap. Masasabi ni Darius na hindi tapat ang kanyang anak at manugang. Malungkot ang kanyang mukha nang sabihin niyang, kay Gavin ka dapat humingi ng tawad, hindi sa akin. With his harsh, piercing gaze on Susana, he continued,
I was wondering why Gavin started kicking up a fuss when he was about to come here after that day. Labis kaming nag-alala, iniisip na lumala na ang kalagayan ng batang lalaki. Hindi namin nakalain na ito ay dahil talagang binubuli mo siya. Ang aking kaawa-awang anak ay tumahimik at tumangging magbitaw ng isang salita sa loob ng ilang araw. Masyado siyang nasaktan. Binibigyan kita, Brian. Itigil mo na yung kalokohan mo, kung hindi, tuturuan kita ng leksyon. Isang hayop lang ang makakasira sa sarili nitong pamilya. Inis na sabi ni Darius kay Brian. Si Brian at Susana ay nagugat sa takot, at lahat ng kulay ay naalis sa kanilang mukha. Kabanata 777. I'll take note, Dad. Nagkasala na sabi ni Brian. Lumabas ka. Putol ni Darius, galit pa rin. Mag-iingat ka, Dad. Nagpaalam si Brian kay Darius at nagmamadaling umalis kasama si Susana. Pagkasakay nila sa sasakyan, tumalikod si Brian at binigyan ng isang tenga si Susana. Isipin mo ang sinasabi mo, tanga ka. Hindi mo ba alam na gusto ni Dad si Gavin? Kung hindi mo kayang pigilin ang iyong dila at pag-isipan ang iyong mga sinasabi, pagkatapos ay manatili sa bahay. Naiinis ako kay Benjamin, at napadaan si Gavin, kaya naglabas na lang ako ng galit sa kanya. Ano ang mabuting maidudulot kung makuha ni Benjamin ang lahat ng kayamanan ngunit mawala ang kanyang bastard na anak? Tingnan natin kung sino ang huling lalaking nakatayo. Si Susana ay hindi nagsisi. Mas mabuting huwag mong hayaang marinig iyon ng sinuman. Panatilihin ang iyong mga iniisip sa iyong sarili, at huwag sirain ang mga bagay para sa akin. Pinandilatan siya ni Brian at idinagdag, tawagan mo sila ngayon at humingi ng tawad kay Gavin. Galit na galit si Brian sa walang utak at walang taktikang asawa. Gusto mo humingi ako ng tawad sa maliit na bastard na iyon? Sino ang tinatawag mong bakla? Hindi ka ba nakikisabay sa balita? Ang kanyang ina ay lumitaw. Pinaikit ni Brian ang kanyang mga mata sa sama ng loob habang inaalala ang missing person at na nakita niya ilang araw na ang nakakaraan. Si Susana ay nagbakasyon sa ibang bansa at kakauwi lamang, ngunit kaagad na tinawag sa lugar ni Darius. Kaya naman, hindi pa siya nakakakuha ng balita. Huwag mong sabihing babae yon. Hindi laman at dugo ni Dana si Gavin. Pabulaan na ni Susana. Ngumuso si Brian at in-update siya. Bumalik na ang kanyang tunay na ina, kasama ang ilan pang mga bata. Haha, kaya pinagtaksilan siya ng babae ni Benjamin at ginawa siyang cuckold. Tuwang-tuwa si Susana. Napakunot ang noo ni Brian at sinabing, kay Benjamin din ang mga batang iyon. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwala si Susana sa kanyang narinig. Mahigpit siyang nagigting sa galit na sinubukan nila ni Brian ng husto ngunit nabigong magbuntis, ngunit madaling naging ama si Benjamin ng napakaraming bata sa isang pagkakataon. Na-check ko na, mga sextuplet sila. Sa iisang paaralan sila nag-aaral. May balita pa nga na pinarusahan ni Benjamin ang ilan sa mga magulang sa paaralang iyon ng binubuli nila ang kanyang mga anak, malungkot na sabi ni Brian. Mga sextuplet. At lahat silang anim ay lalaki. Si Susana ay labis na nainggit kay Benjamin. Oo, tumango si Brian. Nadudurog ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya iyon, dahil ang pagkakaroon ng mga batang iyon ay nangangahulugan na ang kanyang bahagi ng mana mula kay Darius ay bababa. Bakit hindi binanggit ni Itay ang ibang mga bata kanina? Naguguluhan si Susana. Paano ko malalaman? Baka pinoprotektahan niya sila. Ngumisi si Brian. Mabilis. Tawagan si Benjamin at humingi ng tawad sa kanya. Ang frustrated na tahol ni Brian sa kanyang parehong inis. Asawa, nag-aalala siyang maghayganti si Benjamin sa kanila sa ngalan ni Gavin. Paano nasabi sa akin ng maliit na bastard na iyon? Napasimangot si Susana. Noon lang siya naglakas loob na pag-alitan siya dahil sigurado siyang iimak niya ang pangyayari. Binigyan siya ni Brian ng panibagong masamang tingin at sinabing, ikaw ang gumawa ng gulo na ito, kaya mas mabuting panagutin mo ito. At isipin ang maruming bibig mo sa hinaharap. Naiwan si Susana na walang pagpipilian kundi ang malungkot na tawagan si Benjamin. Sa kasamaang palad, hindi niya sinagot ang tawag niya. Sumunod, dinial niya ang numero ni Gavin, at ganoon din, hindi sinasagot ang tawag niya. Hindi nila sinasagot ang mga tawag ko. Bulalas niya. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Brian. Nang marinig niya ang ulat ni Pierre, nanghina siya sa tuhod. Anong mali? Nag-aalalang tanong ni Susana habang nakayuko para alalayan siya. Galit na itinulak siya ni Brian, dahilan para kumatok siya sa pinto ng kotse. Inalis ni Benjamin ang project natin. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Napaungol siya.
Natigilan si Susana, kumulog. Nagbigay sila ng maraming pagsisikap upang masecure ang proyektong iyon, at nakuha pa niya ang sarili niyang pamilya na mag-invest ng malaking halaga rito. Oh, anong gagawin natin? Ang lahat ng ating pondo ay ini-invest sa proyektong iyon. Humagulgol siya. Napahawak si Brian sa dibdib at mabilis na tinawagan si Benjamin. Katulad ni Susana, hindi nasagot ang kanyang tawag. Natarante sina Brian at Susana at agad na sumugod sa tirahan ng Graham sa Yaleview. Naabisuhan si Edwin pagdating nila, kaya nagpunta siya para i-report ito kay Benjamin. Si Mr. Graham, si Mr. Brian at ang kanyang misis ay nasa pintuan. Gusto kanilang makilala, huwag mo silang pansinin, malamig na sabi ni Benjamin. Alam niya ang layunin ng kanilang pagbisita at wala siyang nais na aliwin sila. Kabanata 778. Alam kong nakauwi ka na, Benjamin. Gusto ka naming makausap. Nagsimulang sumigaw si Brian mula sa labas ng bahay. Hindi nag-iisip si Susana bago siya maglabas ng kalokohan, at sinabi ko na sa kanya. Nandito siya para humingi ng tawad kay Gavin, Benjamin. Dagdag pa niya, inihiga ni Erisa ang mga bata sa kama nang marinig nila ang kaguluhan. Ang 6 na bata ay agad na lumingon sa mga bintana, na curious. Iyan ba ang nang-aapi sa iyo, Gavin? Tumingin si Jessie kay Gavin at nagtanong. Nakilala ni Gavin ang boses ni Brian, kaya tumango siya at sinabing, yup. Agad na tumalon si Zachary mula sa kama at sinabing, hayaan mo akong turuan sila ng leksyon. Bumalik ka, mabilis siyang pinigilan ni Erisa. Pero mami, nandito na ang malaking bully na masama kay Gavin. Galit na protesta ni Zachary. Umiling si Erisa at ipinakita ang hindi pagsang-ayon. Hindi pa nila nakikilala ang kapatid na lalaki at babae ni Benjamin noon, kaya pinakamahusay na maging mahinahon at huwag makisali. Parurusahan sila ng daddy mo, sabi ni Erisa. Lahat ng 6 na ulo ay lumingon sa kanya at sabay-sabay na nagtanong, bakit ba ang laki ng tiwala mo kay daddy, Mr. Graham, mommy? Feeling embarrassed, Erisa confessed, I overheard his phone conversation. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang isang proyekto mula sa kanila, at iyon ay makakasakit sa kanila ng husto. Nagningning ang mga mata ng mga bata habang sila ay tumilaok, serves them right. Narinig ni Benjamin ang sigaw ni Brian, at naging malungkot ang gwapo niyang mukha. Nilhinggan niya sina Ethan at Jack at sinabing, show them away. Kung tumanggi sila, maaari kang gumamit ng puwersahang paraan. Napansin, nagmamadaling lumabas sina Ethan at Jack, at nang makita sila nina Brian at Susana, kumunat ang noo nila. Nasaan si Benjamin? Tanong ni Brian. Mr. Brian, umalis ka na. Mr. Graham has no wish to meet with you. Malamig na sinabi ni Ethan ang mensahe, na walang pahiwatig ng paggalang kay Brian. Tumayo si Jack sa tabi ni Ethan na nakaakbay ang mga braso sa kanyang dibdib, seryosong nakatingin sa dalawang hindi tinatanggap na bisita. Masasabi ni Susana na matigas ang ulo ni Benjamin sa pagbabalik sa kanila, kaya nagsumamo siya, may importante tayong itatanong kay Benjamin. Bakit niya inalis ang project namin? Umaasa kami sa, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, inirapan siya ni Ethan sa pagsasabing, bakit? Sa tingin ko dapat mong malaman kung bakit. Binubuli mo si Gavin, kaya maliit na leksyon lang ang tinuturo ni Mr. Graham. Palabasan si Benjamin. Galit na sigaw ni Brian. Nagkamali si Susana, ngunit natanto niya ang kanyang pagkakamali. Paano natin ipagpapatuloy ang ating negosyo kung aalisin niya ang ating proyekto? Maaapektuhan ang ating cash flow. Dagdag pa niya, sino ba naman ako para lumabas si Mr. Graham para salubungin ka? Na-offend mo siya, so you bear the consequence. Good luck sa iyo, sabi ni Ethan. Si Mr. Graham ay nagbigay ng mga tagubilin na kami ay pinahihintulutan na gumamit ng malakas na paraan upang paalisin ka. Gusto mo bang umalis ng sarili mong kusa, o gusto mong tulungan ka namin, Mr. Brian? Tulad ni Benjamin, si Ethan ay maaari ding maging walang awa kapag kailangan ng sitwasyon. I dare you ta, pinandilatan ni Susana sina Ethan at Jack, galit na galit. Bilang kapatid na lalaki at hipag ni Benjamin, nadama niyang nais ni Benjamin na ipahiya sila sa gayong kawalang galang na pagtrato. Nagbigay ng hand signal sina Ethan at Jack, at agad na lumapit ang isang grupo ng mga bodyguard at paikat-ikot sa paligid ni na Brian at Susana. Hinawakan ni Brian si Susana, sumakay sa kotse, at nag-drive na paalis. Sus, anong pares ng mga duwag? Ngumisi si Jack, tinitigan ni Ethan ang papaalis na sasakyan.
At inutusan ng ilang bodyguard na bumubuntot sa kanila bago bumalik sa loob ng bahay. Umakyat si Benjamin at tinungo ang kwarto ng mga bata. Nandoon pa rin si Erisa. Bakit gising ka pa? Tanong niya nang makitang gising pa ang mga bata. Napakaingay sa labas. Inis na reklamo ni Gavin. Pinalayas ko na sila, kaya matulog ka na. Tiniyak ni Benjamin sa kanya. Matutulog na sana sila, pero napigilan sila ng kaguluhan, paliwanag ni Erisa. Alam ko, sabi ni Benjamin, na halatang galit. Naglakad siya sa kabilang dulo ng silid at hinikayat ang mga bata, sinabing, kalimutan mo na ang mga taong iyon. Matulog ka na. Ang 6 na bata ay obliging nakahiga, ngunit ang kanilang mga mata ay dilat na dilat, pinapanood ang parehong Benjamin at Erisa. Masasabi ni Benjamin na may gusto ang mga lalaki sa isang bagay, kaya nagtaas siya ng isang kilay at nagtanong, may tanong ka ba? Kapatid mo ba ang dalawang iyon, Mr. Graham? Bakit ang sama ng loob nila kay Gavin? Kabanata 779. Hinaplos ni Benjamin ang ulo ni Zachary ng buong pagmamahal at sinabing, maiintindihan mo paglaki mo. Karaniwan na para sa mga kilalang pamilya na magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya tungkol sa mana. Ang masaklap pa, iisa ang ama ni na Brian at Benjamin ngunit magkaiba ang ina. Tumingin si Erisa kay Benjamin na may halong simpatiya nang mapagtantong hindi siya nagkakaroon ng madaling oras kasama ang kanyang mga kapamilya. Nag-aalala rin siya para sa kanyang mga anak dahil ang mga taong iyon ay halatang laban kay Benjamin. Sinuri ni Benjamin upang matiyak na nakalagay ang mga kumot ng mga bata, pagkatapos ay sinabing, matulog ng mahimbing. Matamis na panaginip, dagdag ni Erisa, magandang gabi po, Mami. Magandang gabi, Tatay, Mr. Graham. Chorus ng mga bata, magandang gabi, aking mga syota. Ngumiti si Erisa at tumugon. Magandang gabi, marahan ding napayuko si Benjamin. Napasandal si Erisa sa headboard at tinapik ang mga kumot ng mga bata sa banayad na ritmo upang tulungan silang mahimbing na matulog. Ganon din ang ginawa ni Benjamin sa kabilang side ng kama. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakatulog na ang mga bata. Tara na. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Benjamin at sinenyasan si Erisa na lumabas ng kwarto. Binuksan niya ang nightlight para sa mga bata, at hindi napigilan ni Erisa na mapangiti sa maalalahanin niyang kilos. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Sumunod si Benjamin sa kanyang likuran, pinatay ang ilaw at marahang isinara ang pinto sa likuran nila. Hindi ka naligo. Tumingin si Benjamin kay Erisa at nagtanong. Pupunta ako ngayon. Tumangala siya at sumagot, saka tumalikod para tumungo sa kwarto. Naabutan siya ni Benjamin at tinanong, ibinalik mo na ba ang mga gamit mo sa silid? Binigyan siya ni Erisa ng isang side-eye at sinabing, nagawa na ni Edwin iyon. Mabuti, matulog ka na at huwag maghintay. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Magiliw na ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok bago bumaba ng hagdan. Lumingon si Erisa sa kanya at umirap, huwag kang magpuyat. Matulog ka din ng maaga. Tumango si Benjamin bilang ganti bago umalis. Biglang uminit si Erisa sa pisngi, at dali-dali siyang nag-shower. Hinihintay ni na Ethan at Jack si Benjamin pagkababa niya ng hagdan. Umalis na sila, Mr. Graham. Mabuti, sabi ni Benjamin habang papunta sa study. Napakamayabang nila at hindi nagsisisi. Napasimangot si Jack. Hindi naman nagulat si Benjamin sa narinig. Kung sila ay may konsensya, hindi sila nambubuli ng isang batang lalaki. Bantayan mo sila, mataimtim na bilin ni Benjamin. Nagpadala na ako ng isang tao na bumubuntot sa kanila, sagot ni Ethan. Nagningning ang mga mata ni Benjamin sa pagpapahalaga, at sinabi niya kay Ethan, ibabalik ko ang 1 buwan ng iyong bonus. Salamat, Mr. Graham. Iyon ay isang kaaya-ayang sorpresa para kay Ethan, kaya nagpasalamat siya kay Benjamin ng may malaking ngiti. Talagang naibalik ni Mr. Graham ang 1 buwan ng bonus para sa akin. Mukhang good mood siya. Ipagpatuloy mo ito, at sigurado akong mababawi ko ang lahat ng ibinawas kong bonus sa lalong madaling panahon. Si Ethan ay nagniningning pa rin mula sa tainga hanggang sa tainga nang magtanong si Benjamin, may iba pa bang bagay? Agad niyang iniulat, nakipagkita si Justin kay Miss Adams, Mr. Graham. Oh, any idea kung ano ang pinag-usapan nila? Tanong ni Benjamin habang kinakalikot ang kanyang panulat, walang emosyon ang kanyang mukha. Gusto ni Miss Adams na makipag-ayos si Justin kay Mrs. Graham, sagot ni Ethan. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at madilim na sinabi, bantayan mo siya. Kung maglakas loob siyang gumawa ng anumang nakakatawa, turuan siya ng leksyon. Napansin,
Sagot naman agad ni Ethan. Tinitigan siya ni Benjamin ng may kainahinala at sinabing, mukhang napakamasigasig mo pagdating sa mga bagay tungkol kay Erisa. Ginagawa ko ito para sa iyo, Mr. Graham. Alam kong nagmamalasakit ka kay Mrs. Graham at hinding-hindi papayagan ng anumang pinsala na mangyari sa kanya. Pinagmamasdan ng mabuti ni Ethan si Benjamin nang sabihin niya iyon, nag-aalalang baka masaktan niya ang kanyang amo at mawala muli ang kanyang bonus. Kalokohan, saway ni Benjamin, ngunit walang galit sa tono niya. Nakahinga ng maluwag si Ethan at nagpahayag, tiyak na titiyakin ko ang kaligtasan ni Miss York at gagawin ang mga kinakailangang kaayusan sa seguridad. Binigyan siya ni Benjamin ng masamang tingin, pagkatapos ay bumaling kay Jack at itinuro, bantayan si Justin. Oo, Mr. Graham. Tumango si Jack at tumango. Kung ganoon lang, pwede ka nang umalis. Kinawayan sila ni Benjamin. Sina Ethan at Jack ay nagbigay ng alam sa isa't isa, pagkatapos ay masayang sumagot, oo, Mr. Graham. Maaga kang gabi. Napatingin si Benjamin habang papalabas sila. Isang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata nang maalala niyang pinakiusapan din siya ni Erisa na magkaroon ng maagang gabi. Agad siyang nagmarcha palabas ng study. Kabanata 800. Paglabas ni Erisa ng banyo, natigilan siya nang makitang komportable si Benjamin sa kama. Akala ko ba kailangan mong asikasuhin ang ilang bagay? Tanong niya. Inalis ni Benjamin ang tingin sa kanyang telepono at ibinaling ang atensyon sa kanya, sinabing, tapos na ako. Tumango si Erisa at umupo sa sopa at nagsimulang magpatuyo ng buhok. Laging tumibok ng malakas ang puso niya kapag nag-iisa sila ni Benjamin, isang siguradong senyales na mahal niya ito. Biglang inagaw ang tuwalya sa kamay niya. Napalingon siya sa gulat at nakita niyang si Benjamin iyon. Tinalikuran niya ang ulo niya at sinabing, stop moving. Papatuyuin kita ng buhok mo. Ang buhok ni Erisa ay malasutla at malambot. Sinamba ni Benjamin ang pakiramdam ng kanyang buhok at buong pagmamahal na sinimulan ang pagpapatuyo ng kanyang buhok gamit ang tuwalya. Sinundan niya ang hairdryer. Bakit hindi ka rin pumunta para sa iyong shower? Sabi niya. Magiliw na tinitigan ni Benjamin ang kanyang kaakit-akit na earlobe, at ang kanyang mga daliri ay hindi maiwasang abutin ito upang lambingin. Kusang umiwas si Erisa sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang hawakan siya nito. Napangiti si Benjamin nang mapansin ang namumula nitong pisngi. Yumuko siya para samandal sa balikat niya at mamulong sa tenga niya, hindi ka pa rin mapalagay. Natagpuan ni Erisa ang kanyang malalim at mayamang boses na napaka-sensual. Lumunok siya para pakalmayan ang sarili, pagkatapos ay tumalikod at nakangiting nagtanong, hindi mapalagay sa ano. Sa ibabaw ko, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata, itinaas ni Benjamin ang kanyang baba at samandal sa kanya. Ipinikit ni Erisa ang kanyang mga mata, ang nanginginig niyang mga pilikmata ay nagtataksil sa kanyang kaba. Noong una ay gusto siyang halikan ni Benjamin, ngunit nang makita niya kung gaano siya kagalang-galang, nagpasya siyang asarin siya. Binigyan niya ito ng mapaglarong kurot sa ilong at sinabing, hintayin mo ako. Pagkatapos ay naglakad na siya papuntang banyo. Iminulat ni Erisa ang kanyang mga mata at nakita siyang masayang papunta sa kanyang shower. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at namula sa kakaisip sa kanyang reaksyon kanina, kinasusuklaman ang sarili dahil dito. Oh, Erisa, ikaw ay isang ina na ng 6 na anak, gayon pa man ang dali mong mapuko. Kahit gusto mo siya, ikaw. Hindi maaaring kumilos na parang tanga. Kinawayan niya ang sarili habang nakatingin sa direksyon ng banyo. Sumunod, pumunta siya sa kama, tumalon kaagad, at nagpaikot-ikot. Oh, napakalambot. Talagang mas komportable ang kanyang kama. Hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti na parang tanga nang madetect ang bango nito sa bedsheet. Hintayin mo ako. Nang maalala niya ang mga sinabi nito, muling namula ang mukha niya. Masasabi niyang gusto nitong makipag-intimate sa kanya. Naalala kung paano nila halos ginawa ang mahiyain na pagkilos noong isang beses, tumingin siya sa banyo at nag-alinlangan, iniisip kung dapat ba siyang matulog kasama ang mga bata o sa guest room na lang. Huwag kang maglakas loob na tumakas. Tila naramdaman ni Benjamin ang kanyang pagkabalisa, at sumigaw siya ng isang babala. Nagpout si Erisa at naglagay ng matapang na harapan habang sumisigaw siya pabalik, sino ang tumatakas? Ano ang dapat katakutin? He's such a hunk. So ano ang kailangan kong mawala? Hindi naman ito ang first time namin. Ang ibang mga babae ay pumatay para sa pagkakataong makatulog sa kanya. At ito ay mabuti para sa iyong katawan at kaluluwa. Sinubukan ni Erisa na i-brainwash ang sarili, ngunit habang naghintay siya,
mas lalo siyang kinakabahan. Nang maramdaman niyang lalabas na siya ng shower, naisipan niyang tumakbo palabas ng silid. Maya-maya lang, isang maikling beep ang tumunog mula sa phone ni Benjamin sa bedside. Table. Isa itong message notification. Wala siyang intensyon na salakayin ang privacy nito, ngunit nasa harapan niya ang telepono. Nang umilo ang screen, kitang-kita ang mensahe. Nabasa ang mensahe, magkita-kita tayo sa aming karaniwang lugar, Benjamin. Nakaramdam siya ng matinding paghihirap, at lumubog ang kanyang puso. Kaya patuloy pa rin silang nakikipag-ugnayan. Lumabas ng banyo si Benjamin na nakatapis lang ng tuwalya sa bewang. Kaakit-akit ang kanyang perpektong pangangatawan, ngunit wala sa mood si Eris na hanggan ang kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Nakahiga pa rin siya sa kama, sinusubukang i-recompose ang sarili, iniisip kung masyado siyang maliit. Nakita siya ni Benjamin na hindi gumagalaw na nakahiga sa kama at inakala niyang nakatulog na siya. Nang maglakad siya palapit sa kanya, nakita niya itong nagtatampo, mukhang nanlulumo. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang ulo nito, nagtanong, ano ang problema?